May masamang balita po ngayon dito kay VP Sara Duterte, mga babayan. Tuluyan na nga po ba siyang mamamaalam? Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga palagi po nandiyan dyan. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Yan. Sa mga solid followers natin dito sa Mobs TV, lagi nilang ginagawa yan. Nagla-like po sa ating video. Maraming salamat po. At nandiyan din po sa ibaba yung link ng isa nating channel, mga kababayan. Doon sa mga followers natin dyan, subscribers natin, click nyo lang po yung link dyan sa ibaba. At pakisubscribe na rin po yung channel na yon. At mag-upload po tayo ng mga video doon, mga latest news update po. Alright? So eto, mga kababayan, no? Meron pong isang masamang balita dito kay VP Sara Duterte. Dahil kung pilit po nilang pinatatahimik ito pong impeachment ni VP Sara Duterte, no? Meron pa rin palang isang paraan para mapatalsik etong si Sara Duterte, mga babayan. At yan po, no, ang ikinagulat ng mga DDS, mga babayan. Kasi kung pilit na pinapatahimik itong impeachment na hanggang ngayon, ngayon pa lamang, mga babayan, sinisiraan na po. Sinisiraan na po yung impeachment. At kung ano-ano na ang sinasabi nitong si Sara Duterte, dyan po sa impeachment na yan, mga kababayan, na ikinakasa po laban sa kanya. Dito makikita natin na talagang takot na takot po sila sa impeachment. Kasi kung talagang hindi sila natatakot dyan sa impeachment na yan, mga kababayan, at wala silang itinatago, bakit ganyan yung kanilang mga pronouncement? Diba? Mapapaisip ka eh. So, ibig sabihin, no, para sa akin, no, opinion ko lang to, mga babayan, depende po sa inyong opinion. No, ang nakikita ko lang dyan, talagang parang meron silang itinatago, parang ganun. No, kasi ayaw nila nga maimbestigahan eh. Di ba? Kasi yung impeachment na yan, parang isang way po yan para mapatunayan yung mga aligasyon sa kanya. Sagutin niya. Ang problema, hindi po niya nasagot. At humanap ng paraan, no, para mapatahimik yung impeachment na yan. At ito naman pong sa flood control, ganun din. No? Pilit nilang pinatatahimik yung flood control na yan. Yung laban sa korupsyon ng ating Pangulo. Pilit din nilang tinutuligsa. Pilit nilang dinadawit yung Pangulo. Diba? Para yung Pangulo natin nasisihin at malihis yung totoong mga culprit dyan. Yung mga totoong mastermind. Diba? Yung mga totoong may kasalanan dyan sa flood control na yan. No? At ito pong video na to na aking ipapakita sa inyo, mga kababayan, ito po yung isang paraan paano po matatanggal sa pwesto itong si Sara Duterte. Okay? So ito po yan, mga kababayan. Panoorin natin. Okay, sige, may bako. We have 3 minutes left. Ano po? Sa palagay, anong basa ninyo kayo mga political analysts, mga political pundits, mga political heckler, ano? Ay, siyempre, ilang buwan na ang Pebrero naman. Oo nga. Alam na, pagdating ng Pebrero, mukhang may magpa-file ng impeachment laban sa Vice President, ano? Ito yung kinatatakutan nila, mga kababayan. No? Yung parating na February. Diba? Kasi mag-expire na eh. No? Yung 1 year ban ng pagpa-file ng impeachment dito kay Sara Duterte. At yan po yung isa sa kanilang kinatatakutan, mga babayan. Dahil siguradong may magpa-file uli ng impeachment kay Sara Duterte. At yan po yung kinatatakot ng mga DDS. Kaya malamang sa malamang, ito, uunahan ko na kayo, mga babayan. Sasabihin ko na sa inyo, no, na mayroong magpa-file dyan ng impeachment na walang kakwenta-kwenta.
Alam nyo kung bakit? Uunahan nila yan. No, para maipasok uli yung 1-year ban, no, doon sa impeachment complaint. Yan yung kanilang gagawin. Merong gagawa niyan, mga babayan, no? Para lang mapigilan ito pong impeachment dito kay Sara Duterte. Hindi kasi siya po pwedeng matanggal sa pwesto eh. Kailangan makaupo sila sa 2028 by hook or by crook. Kailangan makaupo sila by 2028. Hindi umubra yung kanilang pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga rally. Tandaan niyo yan. Hindi umubra yung niluluto nila, no, na idawit itong AFP, na mag-aklas ang AFP. Hindi umubra. No? Kaya ang target nila ay itong impeachment. Sirain nila yung impeachment, mga babayan, para mapalabas, no, na bayaran yung mga congressman. Do you think it will succeed this time? Well, mas mahirap ngayon ang impeachment dahil sa desisyon ng Supreme Court. Naglalagay siya ng maraming requirements. Na parang yung dati kasi simple lang eh. Yung Congress mag-impeach, yung Senado siya yung magtatry nung may impeach. Ngayon, parang yung Kongreso ay parang korte na rin. Kailangan nilang pakinggan yung paliwanag ng kanilang kakasuhan o impeach, etc. etc. So, ang tanong ba haharap sa Kongreso? Diba? Diba? Sa lahat po ng in-erase, no, na issue dyan kay VP Sara Duterte, parang kahit ni isa wala po ata siyang nasagot. Diba? No comment nga siya tungkol sa impeachment niya. Hindi ganun madali ngayon ang impeachment. Ikalawa, malapit na sa eleksyon. Diba? Sa 2028, 2026 na. Kaya marami dyan mag-hesitate. Ikatlo ay wala masyadong parang walang lumalabas na kandidato yung administrasyon. So baka mag-hesitate yung mga kongresista dito sa impeachment. Pero ang mahalaga ngayon yung ombudsman. Then yung ombudsman, pwedeng gawin yung hindi nagawa ng Senado. Eto, mga kababayan. Kaya ayaw nilang maupo, no, eto pong si Remulla diyan sa ombudsman. 'Di ba? Dahil alam nila na po pwedeng kumilos ang ombudsman laban dito kay Sara Duterte. May karapatan siya. No, ang ombudsman na magsampa ng kaso. Yari sila. Pabuksan yung bank accounts ni Vice President Sara Duterte in relation sa kanyang salin. So yung sinasabi ni Senator Trillanes na yung kanyang mga bank accounts ay posibleng may mga nakuhang pera galing sa mga drug lords, pogo lords, etc. Ito na mapapatunayan pag binuksan yung kanyang bank accounts. Kung sabihan ng ombudsman yung AMLA na orderin yung mga bangko na buksan. So, ibig sabihin, may mga paraan kahit wala yung impeachment. Dahil medyo mahirap. Ronald, more than the impeachment, mukhang mas gagalaw ay yung ombudsman. Yes. Lalo na ngayon, may nagsampal ng kaso sa ombudsman laban sa Vice President. Diba? May mga nagsampal. Yung mga dati nag-file ng impeachment, yung kanilang final, sinampal nila yun sa ombudsman. Kaya pwedeng gumalaw yun. Hindi siya matatanggal sa posisyon, pero lalabas yung mga ebidensya na hindi lumabas sa Senado. Dahil na tinigil nila yung impeachment. Yon. Tinigil yung impeachment, mga kababayan. Dahil natatakot sila. No, nakikita ko dyan, natatakot sila na may lumabas na ebidensya. So, etong ombudsman, sa tingin ko, ang tatapos dito kay VP Sara Duterte pagka ito po ay kumilos. Diba? Ito ang tatapos kay Sara Duterte. Pag nagkataon. Ombudsman, mga kababayan. Yan yung kinatatakutan din nilang isa. So, ganun yung possibilities ngayon. Kaya mahalaga yung role ni Ombudsman Boying Remulla. So parang pwedeng game plan yun nung mga kalaban niya na ilalabas yung baho, ilalabas yung mga negatibo leading towards 2028 in the hope na masisira nila ang imahe ng Vice President. Pwede. No? Pwede yun yung track nila. No? Pero, baka hindi naman sila makasuhan ng oral defamation at saka unjust vexation. Bumalik ka na naman kay Gwen. Kaya BFF. Hindi siya nakaso dyan, no?
Kaya medyo colorful itong parating ng mga buwan. Ang sabi ng Presidente, lalabas na tayo yung kanyang statement today. Nalabas na. Makukulong naman ng Diskaya. Sabi nga gano'n, hahantin na yan. Yung promisa na makulong naman yan before Christmas ay mangyayari. Tapos, next month, baka lumabas na rin yung ICC decision, warrant of arrest para sa ikalawang senador. No? Tapos yung mga ibang senador na nag-request ng ombudsman na huwag bigyan ng travel authority, baka makasuhan nila o makulong. Dahil nagagamitin ng ombudsman yung malversation with falsification of public documents. Non-bailable yan. At saka ang limit, 8 million. Hindi ka tulad sa blunder na 50 million. At saka malaking requirements. So, posibleng maraming makasuhan na hindi lang contractor, hindi lang mga DPWH, kundi mga politiko, congressman, senador, soon, using yung malversation with falsification of public documents. Yan ang gagamitin. Okay. Sino ang pinaka magbe-benefit sa mga ganitong klaseng ingay? Well, siyempre, magbe-benefit ang gobyerno. Dahil kung hindi nila magagawa yan, sasabog sa mukha nila, yung sinimulan nila na mahiya naman kayo campaign, yung isumbong sa Pangulo. Ibig sabihin, wala naman pala silang mapahuli. Wala naman pala silang mabawi ang kayamanan. Kaya, ninakaw. Kaya ngayon, yung statement ng Pangulo, bilyon-bilyon ang aming Philries. Bilyon-bilyon yung mga assets na aming Philries na pwedeng bawiin. So, dito Doris, Alvin, messaging optics, perception. Kailangan magpakita sila na may nakakasuhan at may makukulong. No? Tama. At may mababawi na ninakaw. Alright, so mga babayan, ano? So ito, yung isa sa katatakutan siguro nitong si Sara Duterte, mga babayan. At ito siguro yung isa sa tatapos po, no, dito kay Sara Duterte. No, ano sa palagay po ninyo? Kayo po ba ay sang-ayon, no, na matanggal sa pwesto ang Vice President? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace and out.